patayin na nila lahat ng mga taong nakakaalam ng history ng Marcos eh. Bakit? Ito yung pinakasekreto. Bakit? May pera na makinuha sila sa Marcoses na until now hindi nila magalaw dahil buhay ang mga Marcos. Hindi nila pwedeng galawin ang pera na to dahil si President Ferdinand E. Marcos ang naglagay nito sa Bangko Sentral. At ang magpapatunay niyan, mismo taga Bangko Sentral at si Rita Gadi. Si Rita Gadi. Oo. Ayan, si Rita Gadi. So hindi nila yan magagalaw. Bakit? Kasi yan ay hindi pera ng gobyerno. Yan ay pera personal ng mga Marcos. Yan yung naka-impact na Oo, at gusto nilang kunti-kuntiin nila. Kasi kung mabubura sa historyang Pilipinas, ang mga Marcoses, ibig sabihin, isa na Singapore dyan. Oh, saan ka nakakita yung Prime Minister ng Singapore? Nung panahon ni Marcos, kanino siya humihingi ng advices? Kanino siya nangungutang? Tapos nung sabihin at na-exile ang Pangulong Marcos, sasabihin nila, hindi nila ibabalik yung inutang nila kasi nakaw daw. O imagine nyo, sino magnanakaw? Sino ang magnanakaw? Umutang ka sa Pilipinas. Diba? Tapos yung inutang mo sa Pilipinas, pera ng Pilipinas. At sasabihin mo, ninakaw ni Marcos. So ayaw na nilang ibalik yung pera ng Pilipinas. Ilang bansa ang may utang sa atin na ayaw. Kaya yan, talagang pinipilit, huwag ibalik ang Marcos sa Malacanang. Kasi pag nagkaroon yan ng kapangyarihan, kaya natin singilin lahat ng mga yan. At pag nasingil natin yan, magkakaroon tayo ng reserve na tinatawag, pondo. At yung pondo na yon, tataas yung value ng ating pera. Ayaw na ayaw ng oligarkiya yan at saka ng mga yayaman. Bakit? Kasi wala na silang magiging alipin na katulad natin. Yun ang pinaka-best. So yung piso natin, kung ikaw ay nagtitinda ng saging, 5 piso. Ibebenta mo sa Japan, ang benta sa Japan magkano? Diba? 10 piso, 50 pesos. So kung yung saging natin na 10 piso, 5 piso na yan ay magiging 50 pesos ang benta natin doon, magkano ang magiging sweldo ng isang mamamayang Pilipino? Baka sabihin mo 2.5 isang araw maging sweldo natin. Pag tumaas yung inflation ng pera natin. Ayun yung mga kababayan. So 1986, 7 pesos to 12 pesos ang isang dollar. Ngayon magkano na isang dollar? So dapat ang pera natin ngayon nasa 17 hanggang 20 pesos na ang value. Lahat yan nawala. 78 country may utang sa Pilipinas. Ayan, sabi ni Sir Rex. Steady na lang sa 6 pesos ata, no? Yung naging palitan ng pera. Oh, yung pinakamababa 6 pesos noon, isang dollar. 1,000 of gold reserve gusto kunin. At yan importante, matuto mga Pilipino, ano yung sinasabi na reserve. Yung oil reserve po, yung nagbaback up sa dollar is oil reserve. Yun po yung sa Middle East, kaya kontrolado yan ng Amerika kasi pagka may kukontra sa kanila taga Middle East, papasabugin nila, di ba, ginigera nilang Middle East. O ganun naman po, hindi nila makontrol nung panahon ni Marcos ang gold reserve. Ang gold reserve na nawawala sa buong mundo, yan ang hinahanap yung gold reserve. O, tsaka mamaya, banatan na naman tayo ng kaibigan natin si Shiny. Kasi ayaw nun makakadinig ng ginto. Yun! Nakakatanso! Ayaw na. So, huwag na natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin yung gintong puso at gintong pamamalakad. Sir, ito masasabi ko sa iyo. Oo. Kung wala bang ginto si Pangulong Ferdinand Marcos, sinusuportahan mo pa rin ba siya? Oo naman. Si Bongbong Marcos. Oo naman. Di ba dapat suportahan natin siya may ginto o wala? Dapat buong puso. Actually ganito, kababayan, Ako nga sinasabi ko Marcelo Baby ako. 1979 po ako pinanganak. Pares tayo, sir. 1979 ako pinanganak at yung aming pong yung tatay ko at nanay ko nagtatrabaho po sa piloto ni Marcos. So maganda po yung aming pamumuhay noon. At never po kami, nung nawala si Marcos yun, nagka-leche-leche. Sir, matanong ko lang, sir. Ito tanong ko sa iyo. Bakit ang mga Marcos tumatagal yung mga kasama nila, mga hindi ko naman sinasabing katulong, kumbaga naglilingkod sa kanila. Bakit ganon? Ba't ang tagal na sa kanila? Ganito, panoorin nyo yung biography ni Imelda Marcos, isipin nyo, isang first lady, napakayaman, puro brilyante, puro magagarang sapatos, pero bakit mahal ng maralit ang Pilipino? Bakit? Ang tanong natin. Kasi pag nagpabigay ng pabahay, merong pangkabuhayan at merong pangkalusugan. Diba? Yun ang tinatawag na social welfare. Yun ang tinutukan ni Imelda during that time. Yes. Kahit saan magpunta si Imelda nun, mahal na mga Pilipino, na maralit ang Pilipino. Ayun ang pinagtataka nila. Bakit nagkaroon ng assassination plot? Tangkang pagpatay kay Imelda ng 1972. 1972, dyan sana yung Pilipino, tinagataga siya, di ba? Oo. And bakit siya gustong patayin? Kasi siya ang sikreto ni Ferdinand E. Marcos. Dahil kay Imelda Romualdez Marcos, nakuha niya ang kiliti ng mamamayang Pilipino. Dahil magaling naman itong si Ferdinand Marcos sa pananalita, magaling sa batas. Kailangan niya naman ng isang first lady na may puso. Yun. Kaya nagkaroon na yung heart center eh. Oo, yan. Di ba sinasabi nga ni Pangulong Marcos,
na ang sabi ko sa aking unang ginang na alagaan niya lang ang aking puso. Pero ngayon binigyan niya pa ako ng isang napakalaking puso at ito ang Philippine Heart Center. At ito ay puso para sa lahat ng Pilipino. Yun. Sa until now, nandyan yan. O meron bang ganyan ng Dilawan? Wala. Di marami sila. Muso. Meron silang Marami muso. sila mga repulto. Oo, yun. So napakarami niyan. Lahat yan binubura yan. Kahit pumunta tayo sa mga historical places like Coconut Palace, sisitahin tayo doon. Ayaw tayo pa-vlog doon. Kahit sa CCP, sisitahin ka doon. Bakit? Kasi malalaman ang sikreto na nang nagpagawa noon, si Ferdinand E. Marcos. Bulgar na. Ayaw nila ito. Magpunta ka doon, magpunta ka sa CCP, maupo ka doon, magpapalamig ka, tapos mag-vlog ka, sisitahin ka eh. Boss, bawal mag-vlog dito. Ayun, pag-aari ito ng gobyerno ah. O, bawal dito, boss, bawal dito. Isipin mo bakit? Kasi sasabihin mo doon, ito pinagawa ni Pangulong Marcos noong 1965, until now nakatayo pa rin. Babango ang pangalan ng Marcos. So lahat kontrolado, manipulado. Alam nyo kung sino ng mga kuwangko. Nakita mo, sir, yung mga bahay nila hanggang ngayon nakatayo pa rin. Di ba? Na ito ha, sinequester nila yung bahay sa San Juan. Di ba sinira nila? Okay, ang pangalan dati ng street noon, Ortega. Makasaysayan yun, Ortega yun. Alam ko yung Ortega. So, bakit pinalitan yun sa kagustuhan ni Imelda Marcos, ginawang Marcos Street? Okay, dahil may history doon sa bahay na yon. Pero yun ay bahay na ni Ferdinand E. Marcos nung hindi pa siya congressman. Ibig sabihin yung po ay bahay niya, naipundar niya, hindi pa siya congressman. Saan kukuha ng pera si Pangulong Marcos? Kung walang pera ang mga Marcos. Ang mga Idralin, 100 hektar ang pag-aari sa Sarat, Ilocos Norte. Ang mga Marcos, 100 hektar ang pag-aari sa Batak, Ilocos Norte. Oh. Sa 100 hektar na yan, walang ginto. Oh, yun na, banat pa ya. Ako, mamaya, baka sabihin niya na naman, no, ginto-ginto na yan, ginto-ginto. Yung doon po sa may kasi nagpunta ho kami ng Kabuyaw, Laguna. Doon sa may mansion. Meron ho kami in-interview doon. Yung sabi nga nila, yung itong lupa na itong tinatayo natin mula doon sa pagpasok mo hanggang sa pagbaba mo ng na Tagaytay, sa kanila yon at pinamigay. Pinamigay sa mga tao. Di ba? Totoo po Saan yun. po yung natin malalaman yun? Okay, ganito. Para naman sa mga nanonood, baka sabihin nila gawa-gawa tayo ng kwento, no? Sabihin, hindi na namibigay ng lupa yung mga Marcos, mga magnanakaw yan eh. Okay, basa-basa kayo ha. Presidential Decree number 2016. Yung mga kinakatayuan ng mga pamilya niyo dito sa Maynila. Tanungin nyo kung sino namigay ng lupa. Sa Baka bagong baryo, Caloocan. Nakakahiya naman sa inyo, no? Talon. Oo, Sir, isa na rin ako number one doon. Okay. Sa Caloocan, dagat-dagatay. Na search nyo po Presidential Decree number 2016 na pirmahan po noong January 25, 1986. Okay ha, 1986. Nalalaman nyo na ha. So kung hindi yan ha, kung masama ang mga Marcos, imagine nyo, pinirmahan yung Presidential Decree na yan bago siya matanggal sa pwesto. Diba? So ganun niya kamahal ang Pilipino, binigyan niya ng lupa, Pasay, Paranaque, Makati, buong NCR yan. Bakit tanong ko lang, bakit ang mga Cory, bakit dumami squatter ng panahon nila? Okay, ganito. Okay, magandang question yan. Napakaganda niyan. Okay. Bakit dumami squatter? Oo. Pati release ng trend, pinabahayan. Okay. Ito ang sagot dyan. Kasi yung presidential decree na yan, tinabunan ng libro. Inalis ang National Housing Authority sa Quezon City, sa Elliptical Road. Para ano? Para mawala yung record na yan. At yung mga lupa na hindi na ibigay, until now, ang tawag sa atin ay squatter. Squatter. Okay, bakit dumami squatter? Bakit? Bakit? Kasi inalis nila yung provisional na tinatawag sa mga trabaho. Nilagyan nila ng provincial rate. Ikaw nasa Cavite ka, pagtawid mo sa Pote, ang sahod mo 300. Dito ka na sa Maynila, papasok 500. Pag nawala ka ng trabaho, anong gagawin mo? Magiging squatter ka rito. Ganun ka simple. Pero yan lahat ng demolition, pinatigil ni Duterte yan noong 2016. Dahil dyan sa Presidential Decree number 2016. Yan. Sana ituloy ni Sir BBM kung sakaling manalo siya. Dapat ipamigay yung mga nabinbin na mga hindi na award na mga lupa. Kasi yan ay napirmahan na noong 1986 pa. Pero yung mga Hindi yan lupa, gawa-gawa, yung mga hindi lupa yan na yun na ano na yun, nandun pa rin kaya yung mga yun, wala Opo, na. kami. Nagbabayad kami ng buwis, nakalagay po Kaya tayo merong zip code. Sino po nakakalam ng zip code? Okay, sa Pasay po, number 1300 zip code. Lahat ng area na under ng zip code, under the Presidential Decree, hindi mo pwedeng i-demolish. Bakit? Kasi nagbabayad ka ng buwis ng amilyar. At pag nakapagbayad ka within 10 years, sa iyo na dapat ang lupa.
nandoon yan sa pinirmahan ni Ferdinand Marcos. Ayaw nilang isiwalat kasi napakamahal ng lupa sa Metro Manila. Yun ang mga land grabber na tinatawag. So yan, pagka yan po, kahit sino-sino nakakapanood dyan, tanong nyo kung sino nag-award ng mga lupa nyo dito sa Maynila. Marcos lang.